Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mahal na mga grade 5 pupils. Mula sa Division of Cagayan de Oro City, ikinagagalak naming may paabot sa inyo ang programang Learn O'Clock. Programang para sa inyo lamang sa tulong ng ating partner para sa sulong edukalidad. Ako po si Teacher Tess Badana. At ako naman si Teacher Beth mula sa East Central School. Kumusta mga bata? Handa na ba kayo? Sigurado akong handa na sila, Teacher Tess. Kung ganon, kayo ay handa na sa ating aralin tungkol sa asignaturang Pangkalusugang 5. Inaasahan na kayong mga bata ay makasusuri ng mga impormasyong nababasa o naririnig bago paniwalaan. Pangalawa, makagagawa ng tamang pasya ayon sa dikta ng isip o sa loobin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Mga bata, nasasabik na ba kayong lahat na matuto kasama namin ngayon? Opo! Wow! Para kayong nasasabik sa araw na ito. Bago tayo magsimula, maghanda ng lapis at papel upang maisulat ang mga mahalagang bagay na matutunan. Gayon din, tiyakin na nandyan sa tabi mo ang iyong ina o ama o kaya si ate o kuya nang makapagbibigay gabay sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Dapat mahusay at masigasig kayong makikinig. Ngayon, may ilan akong mga katanungan. Una, sa inyong palagay, lahat bang impormasyon na naririnig o nababasa natin ay tama o may katotohanan? Ikalawa, paano mo sinusuri ang mga impormasyong nababasa o naririnig? Magaling! Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahang magsuri ng mga ideya at lumutas ng mga suliranin. Hindi lahat ng ating narinig at nabasa ay pawang may katotohanan. Kaya ating suriing mabuti ang mga impormasyong nakukuha sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga lehitimong pinagmulan. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Magaling! Sagutin ang tanong, isulat ang sagot sa activity notebook. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng kalusugang mental, emosyonal at social? Bakit? Ano-ano ang mga pagbabagong pisikal ang nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga tulad ninyo? Isulat ang sagot sa activity notebook. Ang pagbibinata at pagdadalaga o puberty ay ang pisikal na pagbabagos ng katawan ng isang batang babae at lalaki. Ang adolescence period ay ang pagbabago sa hubog ng pangangatawan ng isang individual mula sa pagiging bata patungo sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Ang sumusunod ay mga pagbabagong pisikal sa isang nagdadalaga. Una, pagsulong ng taas at bigat. Pangalawa, pagbabago sa sukat ng katawan. Pangatlo, pag-unlad ng mga pangunahing bahagi ng katawan. Pang-apat, lumulusog at nagkakahugis ang dibdib. Pang-lima, nagkakaroon ng buwanang dalaw o menstruation. Pang-anim, paglapad ng balakang. Pang-pito, pagtubo ng taghiyawat at buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan. At pang-walo, pag-iiba ng kilos tulad ng pagiging palaayos at pagkakaroon ng interes sa paglalagay ng pampagpaganda at palamuti sa katawan. Mga bata, kung may pagbabago kayong nararamdaman sa katawan tulad ng sinasabi ni Teacher Beth, huwag matakot dahil normal lang iyon ng isang nagdadalaga. Ang sumusunod naman ang mga pagbabagong pisikal sa isang nagbibinata. Una ay ang pagsulong ng taas at bigat. Pangalawa, mabilis na pag-unlad ng kalamnan na nagbibigay ng kakayahan sa paggawa ng mabigat na gawain. At pangatlo, unti-unting lumalaki ang kasariang panlalaki.
Pang-apat, nagkaroon ng tagyawat. Pang-lima, tinutubuan ang buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng kilikili at sa mga binti. Pang-anim, pagtubo ng bigote at balbas. At pang-pito ay pagbabago ng boses. Ang mga pagbabagong ito ay dulot ng pagtaas ng level ng testosterone na isang hormone sa lalaki at estrogen naman sa hormone sa mga babae. May mga terminolohiya na kaugnay sa pagbibinata at pagdadalaga. Una, precocious puberty. Maagang pagsisimula ng pagbibinata o pagdadalaga. Ikalawa, delayed puberty. Nahuhuling pagbabago na nagaganap sa pagbibinata at pagdadalaga. Ikatlo, menarche, ang panimulang regla na hudyat ng pagdadalaga. At ikaapat, menstrual cycle, buwan ng dalaw na dumarating sa kababaihan. Ayan mga bata, kung may nararamdaman kayong ganito ngayon o wala pa, huwag mababahala o matakot dahil hindi pareho kung kailan ang eksaktong panahon sa pagdadalaga o pagbibinata. Ang iba mas maaga at ang iba naman ay nahuhuli. Pwedeng magtanong sa magulang at nakakatandang kapatid upang mas maliwanagan sa mga pagbabagong pisikal ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Naiintindihan ba mga bata? Sa puntong ito, tingnan natin ang inyong kaalaman. Isulat sa activity notebook ang titik ng inyong sagot. Una, ito ay pisikal na pagbabago ng katawan ng isang batang lalaki at babae. A. Menstrual cycle. B. Menarche. C. Puberty. Ikalawa, isang mahalagang hudyat ng pagdadalaga ang panimulang regla. A. Menstrual cycle. B. Menarche. C. Puberty. Ikatlo, ano ang tawag ng hormones ng mga lalaki? A. Estrogen. B. Testosterone. C. Puberty. Ikaapat, ano ang tawag ng hormones ng mga babae? A. Estrogen. B. Testosterone. C. Menarche. Ikalima, ito ang buwan ng dalaw na dumarating sa mga kababaihan. A. Menarche. B. Puberty. C. Menstrual cycle. Ika-anim, naantalang pagdadalaga at pagbibinata. A. Menstrual cycle. B. Delayed puberty. C. Precocious puberty. Okay mga bata, iwawasto natin ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Ito ang pisikal na pagbabago ng katawan ng isang batang babae at lalaki. Sagot, puberty. Ang panimulang regla, sagot ay menarche. Hormones ng mga lalaki. Sagot, testosterone. Hormones ng mga babae, ang sagot ay estrogen. Buwan ng dalaw. Ang tamang sagot ay menstrual cycle. Naantalang pagdadalaga at pagbibinata, sagot ay delayed puberty. Sino-sino ang nakakuha ng tamang mga sagot? Magaling! Mga bata, habang kayo ay lumalaki, mayroong pagbabagong pisikal na nagaganap panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ang ilan sa mga pagbabagong nagaganap sa pagdadalaga ay pagkakaroon ng dalaw, paglaki ng dibdib, pagbabago ng hugis ng katawan, pagtubo ng buhok sa ibang bahagi ng katawan at pagtubo ng taghiyawat sa mukha. Sa kabilang banda naman, ilan sa mga pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagbibinata ay ang pagbabago ng boses, pagbabago sa hugis ng katawan, pagtangkad, at pagtubo ng tagyawat at buhok sa ibang bahagi ng katawan. Alam ninyo mga bata, ang pagbabago sa katawan ay normal sa isang batang tulad nyo
at ito ay nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga o puberty, kaya ito'y hindi dapat pandirihan. Tama! Ito ay isang yugto sa buhay ng isang tao kung saan ang kanyang pangangatawan, emosyon at pag-iisip ay lumalawak at umuunlad upang maging ganap na lalaki o babae. Alright mga bata, pakikuha nga ng inyong module at buksan sa pahina 17. Ihanda ulit ang inyong activity notebook at lagyan ng bilang 1 hanggang 5 pababa. Lagyan ng check ang bilang kung tama, ang pinapahayag ng pangungusap at ikis kung hindi. Una, ang puberty ay ang pisikal na pagbabago ng katawan ng isang batang lalaki o babae. Uulitin ko, ang puberty ay pisikal na pagbabago ng katawan ng isang batang lalaki o babae. Ikalawa, ang pagdadalaga o pagbibinatang nahuhuli ay tinatawag na precocious puberty. Uulitin ko, ang pagdadalaga o pagbibinatang nahuhuli ay tinatawag na precocious puberty. Ikatlo, ang pagbabago sa sukat ng katawan ay kabilang sa pagbabagong pisikal sa isang nagdadalaga. Uulitin ko, ang pagbabago sa sukat ng katawan ay kabilang sa pagbabagong pisikal sa isang nagdadalaga. Ikaapat, kabilang sa pagbabago sa pagbibinata ay ang pagtubo ng bigote at balbas. Uulitin ko, kabilang sa pagbabago sa pagbibinata ay ang pagtubo ng bigote at balbas. Ikalima, ang menarche ang panimulang regla. Uulitin ko, ang menarche ay ang panimulang regla. Okay mga bata, handa na ba kayo na iwasto ang inyong mga sagot? Opo! Una, ang puberty ay isang pisikal na pagbabago ng katawan ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Check! Ikalawa, ang pagdadalaga o pagbibinatang nahuhuli ay tinatawag na precocious puberty. Ekes. Ikatlo, ang pagbabago sa sukat ng katawan ay kabilang sa pagbabagong pisikal ng isang nagdadalaga. Check! Ikaapat, kabilang sa pagbibinata ay ang pagtubo ng bigote at balbas. Check. Ikalima, ang menarche ay panimulang regla. Check! Sino-sino ang nakakuha ng lahat na tamang sagot? Napakahusay! Ngayon naman mga bata, may ipaparinig kami sa inyo. Suriin kung anong emosyon ang ipinahihiwatig nito. Saya, lungkot, galit o pagkamangha ba? Ihanda ang activity notebook at lapis. Una, binigyan ka ni mama mo ng bagong cellphone. Ikalawa, nawala ang paborito mong tuta. Ikatlo, nanalo ka sa dance contest kasama ang mga kaibigan mo. Ikaapat, ginulo at sinira ng mga bata ang inyong mga halaman. Ikalima, anong emosyon o mararamdaman kung binigyan ka ni mama mo ng bagong cellphone? Ikaanim, ano ang inyong mararamdaman kung mawala ang paborito mong tuta? Ikapito, anong emosyon ang iyong mararamdaman kung nanalo ka sa isang paligsahan o dance contest kasama ang mga kaibigan mo? Ikawalo, anong emosyon ang inyong mararamdaman kung sinira ng mga bata ang inyong mga halaman? Naranasan mo na ba ang iba't ibang emosyong nabanggit? Ano-ano ang mga dahilan? Bakit ka nagkaroon ng ganitong mga emosyon? Alam niyo mga bata, hindi lang pagbabagong pisikal ang mararanasan sa mga nagbibinata at nagdadalagang tulad ninyo. Mararanasan din ninyo ang pagbabagong sosyal at emotional. Malaki rin ang pagbabago sa kaisipan ng bawat isa
na maiugnay rin sa pagbabago sa level ng hormones sa katawan. Dahil dito, maaring magbago ang kakayahan ng isang tao sa pagdidesisyon, pagplano sa buhay, emosyon sa bawat kaganapan sa buhay, at mga bagay na ikaliligaya. Ang mga pagbabagong ito ay tulad ng mga sumusunod. Una, nagkakaroon ka ng crush o paghanga. Pangalawa, naglalahad ng problema o opinyon sa kaibigan. Pangatlo, nagkakaroon ng mga grupo o kaibigan. Pang-apat, nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Panglima, nagiging responsable sa mga bagay-bagay tulad ng sa pag-aaral, sa pamilya, sa kaibigan at gawaing bahay. Pang-anim, nakakapagpasya. Pang-pito, nagiging mature ang ugali at angkop ang kilos sa edad. Sa pag-uugali, ang nagdadalaga ay nagiging mahiyain, maramdamin, at nagiging palaayos din sa sarili at pananamit. Nagiging palahanga at nagkaroon ng iniidolo at ginagawang modelo. Ang nagbibinata naman ay nagpapapansin sa mga hinahangaan, naghahanap ng pagkikilala at pagtanggap. Ang iba ay mapaghimagsik kung naguguluhan, nagiging palaban at mapusok. Ang nagbibinata naman ay nagpapansin sa mga hinahangaan, naghahanap ng pagkilala at pagtanggap. Ang iba ay mapaghimagsik kung naguguluhan, nagiging palaban at mapusok. Kaya mga bata, kailangan ninyo ng patnubay at pag-unawa ng mga magulang at nakakatanda upang maintindihan ninyo ang inyong sarili. Okay mga bata, tingnan natin kung masasagot ninyo ang mga sumusunod na mga pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Okay mga bata, tingnan natin kung masasagot ninyo ang mga sumusunod na mga pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Magaling! Sa puntong ito, kunin ang module sa health at buksan sa pahina 16. Ihanda ang activity notebook at lapis. Lagyan ng check kung pagbabagong emosyonal at ikis kung pagbabagong sosyal. Una, pagiging mapili ng kagamitan. Ikalawa, paghahanap ng pansin mula sa kapwa at magulang. Ikatlo, pagtanggap ng responsibilidad mula sa iba. Ikaapat, maigting ang pakikipagkaibigan at pakikipagtunggali sa iba. Ikalima, pagiging mainitin ang ulo sa ilang sitwasyon. O mga bata, iwasto na natin ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Opo! Ito ang mga sagot. Una, check. Ikalawa, ikis. Ikatlo, ikis. Ikaapat, ikis. At ang ikalima, check. O, sino-sino ang nakasagot ng tama? Magaling! Mahalaga na matutukoy ang mga pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata upang mas madali ang pagtanggap at pagsasaayos nito. Tama ka dyan, Teacher Tess. Nakakabuti rin pala sa mga kabataan na may moral na suporta galing sa mga magulang para mas positibo ang kanilang pananaw sa mga pagbabagong nagaganap sa pagdadalaga at pagbibinata, at ang mga ito ay makatutulong sa kanila na magiging mabuting mamamayan. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Tandaan natin na ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. Ako po si Teacher Beth. Ako naman si Teacher Tess. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa ating Learn O'Clock at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Paalam! Kinikilala ng Department of Education Division of Cagayan de Oro City ang mga kasapi ng East City Central School Radio Broadcasting Creative Team. Presenters: Teresita Tabalok Badana, Elizabeth Guantero Madelo. Script Writer: Concepcion R. Agucoy.
Script Editor, Sara R. Lago. Sound Producer, PJ Cabanlit Cagara. Production Managers, Melanie Liwagon Villanueva at Elizabeth Guantero Madelo. Content Validators, Alvin T. Benaflor at Emilia D. Lago. Production Director, Edgardo O. Yanez.